Now, hinabon mo ako. I will make sure na hindi ka na maging security guard. I-flame nyo nga yung CCTV o ay makalusot sa pagsisinungaling mo. Akala mo magagamit mo ako? Stupido. Bastos ka! Bastos ka! Bastos ka! Bastos ka! Nagsalita ka lang magti! Bastos ka! Pakinggan mo ako. Bastos ka! Bastos ka! Ito po ang pader na serbisyo publiko T3! Grabe, ang tapang ah. Ang tapang sa TV, saka sa radyo ah. Pag upo sa Senado, tameme ang putya. Ang dami mong nabudol, walang yakan, gang radyo ka lang pala. Patawa-tawa ka dyan, ang daming bumoto sa'yo, lahat sila nanakawan. Trilyon yung ninakaw, wala ka man lang sinabi, miski ano dyan. Tapos idol nyo yan. Putik, hanggang radyo lang yan. Matapang lang yan pag security guard sa enforcer yung kalaban. Tapos yung paborito niyang kamurahan, si chairman. Tahimik ang putya, asabot ka yata eh. Tatakbo-takbo ka ng senador, duwag ka pala eh. Wala ka pala, pang small time ka lang pala eh. Ang last mo man chicks, wala ka naman palang bayag eh. Uy, ang daming nag-idol sa'yo, magsalita ka naman dyan. Ang kakapal ng mukha nyo, mahiya naman kayo, dalawa pa kayo dyan. Pinagluloko nyo yung mga tao, dalawang tulfo na nga nilagay dyan. Dalawa sa Kongreso, dalawa sa Senado. Aboy, magsilayas na kayo, wala pala kayong mga silbi dyan. Ang ganda pa ng slogan nila, kakampi ng inaapi. Yung pala depende sa umaapi. Pag malakas yung umaapi, hindi pwede. Ang lumalabas tuloy, mas matapang pa si Sherry. Pagdating sa korupsyon, yung katahimikan mo nakakabingi. Pag lumabas uli si Gutesa, isa to sa maiihi. Sa sobrang tahimik mo, kakampi mo na yata yung umaapi. Tandaan nyo, kapag tumahimik yung bata, nabigyan ng candy. Nabigyan ka ng candy, no? Sus, wag na tayo magagawan. Kung hindi ka talaga nabigyan ng candy, banggain mo nga yung dalawa na yan. Kahit gaano katapang, napapahamon yan. Ang dami pang aso sa Kongreso, pinapakain yan. Kung hindi mo kayang banggain yung dalawa na yan, ibig sabihin yung mga taong bumoto sa'yo, pinagloloko mo lang. Grabe yung anak ni Boying, ang lakas uminom mo. Ben, anak ni Rafi yan. Weh, anak ba ni Rafi yan? Walang niya, sungay na lang kulang, kamukha na ni Boying yan. Grabe yung anak mo, Rafi, ang lakas uminom. Ang kapal pa ng mukha ng anak mo, binibidyohan habang nagbabayad ng milyon. Congressman niyang anak mo, normal lang ba yun? Ang mahiwagang tanong, kaninong pera yun? Tingnan mo ah, nung unang gabi, 2.4 million. Nung sumunod na gabi, 4.2 million. Biruin mo, naglulustay ng 6.7 million sa dalawang gabi lang yun. Uy, mga hinayupak na ICI, imbestigahan nyo to. Tawanin ng gobyerno tapos lumulustay ng ganito, nakakabahala to. Uy, mga tarantado kayo, alamin nyo kung saan kumukuha ng pera to. Huwag nyo sabihin yung pinanggastos niya dyan, galing dito. Yun naman pala eh, kaya naman pala ganong gumastos eh. Yung anak mo pala yung nakatanggap ng pinakamalaking flood control budget eh. 1.1 billion tapos yung nasasakupan ng anak mo not flood prone. Abay, malakas pala kay speaker yung anak mo eh. Kaya naman pala tahimik yung idol nyo, mapuputukan sila eh. Ayop naman talagang diskarte naman na magnanakaw na speaker na yan. Kung sino yung sumbungan ng bayan, yun yung niligawan. Yung idol yung mambubudol nagpaligaw naman para hindi halata sa anak pinadaan. So ngayon, alam nyo na kung bakit tahimik yung idol nyo sa nakawan sa flood control budget. Kasi nga, sa distrito ng Quezon City na hindi kabilang sa flood-prone areas, yung anak niya yung nakakuha ng pinakamalaking flood control budget. Yung taong bayan ginawang negosyo, tapos yung gobyerno ginawang racket. Kaya naman palang daming pera ng anak mo ah. Maliwanag pa sa sikat ng araw galing sa flood control budget ah. Ibig sabihin yung pinanlaklak ng anak mo galing sa taong bayan na pera. Tapos ang kapal ng mukha nag-table pa. Ibig sabihin taong bayan din nagbayad ng ka-table niya. Grabe naman kayo mga tulfo, ang gagarapal nyo naman. Biruin mo $42,000 saka $73,000, dalawang gabi lang yan. Diba 200 yung attorney nyo? Tanong nyo nga kung normal yan. Dalawang senador, dalawang congressman, tapos gumagastos ng ganyang kalaki isang gabi lang. Uy Rafi, saan kumukuha ng pera yung anak mo? Pag hindi tumigil yung anak mo, susumbong ko yan kay Tulfo? Walang niya, kanino ko susumbong to? Kay Browner. Eh di nagtaka na naman to. Kahit milyonaryo ka,
Kung pinaghirapan mo yung pera, hindi ka gagastos ng ganyang kalaki. Pwera na lang pag hindi mo pinaghirapan tapos nakuha mo lang ng ganong kadali. Biruin mo hindi binabaha yung distrito mo pero pinalangoy ka ni speaker sa salapi. Kaya naman pala maning-mani sa kanya gumastos ng 6.7 million 2 gabi. O ngayon, alam niyo na kung paano patahimikin yung mga tulfo na yan. Yung nakawan sa flood control, hindi na magsasalita yan. Kasi pag nagsalita yan, sasabit yung mga yan. Huling-huli ni speaker yung kiliti ng mga yan. Hulugan mo lang ng token, tatahimik yung mga yan. Inamin ni Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo na siya nasa viral video sa isang bar sa Las Vegas, Nevada sa Amerika. O ano pang ine-expect nyo dyan? Yun lang, inamin niya lang. Big time si Nepo Baby, Las Vegas, Nevada pa yan. O diba, hindi man lang inimbestigahan? Oo nga pala, sometimes you have to bend the law. Kaya pala sobra yung pagkakabend niya dyan. Anong dahilan ni Nepo Baby? Ayan o, pakinggan natin. Humingi ng tawad si Tulfo at sinabing naiintindihan niya ang reaksyon ng publiko. Nilinaw din ng mambabatas na walang nawaldas na pondo ng bayan dahil nag-ambagan silang pagkakaibigan. Yun naman pala, nag-ambagan naman pala eh. Kayo, napakamalisyoso nyo eh. Inaaway nyo si Nepo Baby eh. Dapat kasama yung taong bayan, nag-ambag din kami dyan eh. Nag-ambagan daw sila, pero siya yung pumirma. Ginamit lang daw yung credit card niya, ginawa pa tayong tanga. Kung meron mang nag-ambagan dyan, taong bayan yun, di ba? Eh di wala ka palang pinagkaiba sa kanila. Nag-ambag-ambagan yung taong bayan, tapos pinangkasino nila. Saka noong September 26, 2024, convoy neto yung nahuli na dumaan sa bus lane sa kahabaan ng EDSA. Oo pare, nahuli sa EDSA. Eto malupit, ilang buwan lang nahuli na naman sila. Noong January 23, 2025, walang niya ganun uli ang eksena. Nahuli uli sila dumaan sa bus lane sa kahabaan ng EDSA. Alam mo Rafi, yung anak mo abusado talaga eh. Kabago-bago pa lang balahura na yung ugali. Kung ako sa'yo Rafi, bibilang ko ng basto malaki. Kasi walang ginawa to kundi dumaan sa bus lane eh. Pakuya-kuya-kuy na lang ang angas ah. Ang yaman na ah. Patahimik lang ah. 1.1 billion biruin nyo kay Bunso pa lang yan. Partida yung distrito niya hindi pa binabahayan. Wala pa yung kay Erwin, kay Jocelyn, saka kay Rafi dyan. Abangan nyo yung mukha na yan, tatakbo daw ng presidente yan. Hindi nyo ba alam siya ang napipisil ng 3 magnanakaw na yan? Siyempre, para sa 2028, absuelto yung 3 na yan. Para hindi sila mabitay, yung pag-asa nila si Tulfo na lang. Kaya si Tulfo yung tagapagligtas ng mga tiwali dyan. Hoy, idol nila. Anong masasabi mo kay Bongbong Tanga? Well, of course, babanggitin ni PBBM yung kanyang mga accomplishment, and sa nakikita ko, marami na siya nagawa. For me, if you ask me, how would I rate him? Kasi marami na tumatawag sa akin, at least nandito na kayo mga taga-media. I think he did an excellent job. He's doing an excellent job. Excellent job ah. Marami daw siyang nagawa. Magbigay ka nga ng isa. Uy, magbigay ka ng isa. Gets ko na. Ayan pala. Mga walang niya, ang dami nga. Nagawa? Hindi, ng pera. O Demonya, pagtanggol mo na si Bongbong, bilisan mo. Mauubusan na kayo ng tang supporter nyo. Yung mga kabangag nyo. Saka gawin mo na yung assignment mo. Saka magdi-December na, magbobonus na kayo. Galingan mo, magtanggol sa amo mo. Pati ko na. Nakagrab siya. Diba? Batid mo? Samantalang nandiyan ang test na St. Luke, sinabing hindi. So muli mga ka-clear, alam niyo yan. Sige, kaya mo yan. So alam natin to. Nakita natin. Medical certificate. Hospital na nagpatunay na lahat ng binibintang na yan ay walang katotohanan. Ang hirap ipagtanggol, di ba? Gawin mo, bitbitin mo na yung amo mo palabas, tapos pasukuin mo na. Sige na bro bitbitin mo na. Kasi pag ako pa bumitbit sa adik na yan, babalibag ko pa. Biruin mo yung presidente mo na yan, adik pala yan. Kaya pala babuy na yung Pilipinas dahil sa bongbong na adik na yan. May presidente pala tayong adik, kaya tumindi yung mga nakawan. Biruin mo, magnanakaw na adik pa. Kaya pala umiekis yung panganyan. Ayaw namin ha, ayaw namin na adik na presidente. Yung nagbunyag yung mismong ate. Halimbawa, pasahero kami.
Tapos bigla naming nalaman adik pala yung driver. Natural, bababa kami. Kung gusto mo ng adik na presidente, ikaw na lang, wag mo na kaming isali. Ikaw ba naman, sisihin mo ba naman yung bagyo? Adik ka talaga. Yung bagyo daw di sumusunod sa schedule. Wow, pare, last ng tama. Tapos yung 4,000 pages binasa. Binabasa niya habang nagngangalit yung panga. Hindi naman niya nakikita, narinig, kakaiba na, kaya magsalita, hindi na maintindihan. There's a hindi the way that people do as much as they can. Now that we have found that we hear that it is it's a better. Ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Titiyakin natin na ang DepEd na ang titiyakin natin na ang DepEd na ang Bunga na ito ng mga nakakatingkalang maling desisyon. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Ngayon lang nangyari yan sa ating bansa. Ato tiboying, ato tiboying, ato imbut man ni bangag. Ato tiboying, kakatuan to tayo. Pag-away bangag, tatatuan to tayo. Ato tiboying, I love bangag 3 times a day. Yay! Yoya! All lights. Camera rolling. Action! Magandang araw po sa inyo lahat. Muli po ako magre-report sa inyo tungkol sa mga iba't ibang development doon sa mga flood control project na kaso at para malaman po ng ating minamahal na taong bayan. Wag mo kaming tawaging mahal, please lang, pwede ba? Kada sinasabi mong mahal mo kami, ang hapdi sa tenga. Wala kayong minahal kundi pera, pera, pera. Kung talagang mahal mo yung taong bayan, magre-resign ka. Mahal, mahal. Mukha mo, baliko. Ang alam ko lang mahal, bigas, gasolina sa kameral ko. Kung talagang mahal mo yung taong bayan, ipapadrag test mo yung sarili mo. Isipin mo, nagpapatakbo ka ng Pilipinas tapos nasa impluensya ka ng drugs. Nilalagay mo kami sa alanganin. Sa pagdadrive nga lang ng sasakyan, may batas ng dapat sundin. Republic Act number 10586, Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Ang nagmamaneho ng nakainom o nakadrugs ay pinagbabawal ng batas. Isipin mo, nagmamaneho pa lang ng sasakyan yan, wala nang ligtas. Eh ikaw minamaneho mo, Pilipinas. DUI yan, driving under the influence ka. Namimiligro sa'yo yung Pilipinas, magpa-hair follicle test ka. Hindi yung ipapakita ng baby loves mo, bukod sa dinoktor na nga, 2021 pa. Bakit sobrang magtanggol sa'yo to? Ano ba kayo, magjowa? Ito na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalya ang nasa kustodya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Meron din 2 akusado po na nagpahayag na ng intensyon na sumuko at susundin na ang PNP CIDG. Ganon. So, ibig sabihin, marami na palang sumuko. Eh, ikaw, kailan ka susuko? Alam mo, President, ang kapal ng mukha mo. Yung maanumalyang 2025 budget, permado mo. Lahat ng mga budget insertions, pananagutan mo. Kaya ikaw ang dapat unang sumuko. Tapos kanyon yung gagamitin sa inyo. Kulang pa ng 2, 3 sila eh. Yung isa pong nahuli ng NBI ay natagpuan doon hindi sa kanyang sariling tirahan.
Kaya't mananagot din yung mga nagtatago sa kanila. At kaya't sinasabi natin, yung mga may balak na tulungan itong mga ito, ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila at para makasagot na sila dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Talagang mananagot kayo sa taong bayan. Sa lahat ng ginawa niyong panluloko, pagtataksil, pagnanakaw sa kaban ng bayan. 1.7 trillion, ha? 1.7 trillion sa flood control pa lang yan. Wala pa yung farm to market road dyan. Pag sinama pa natin yung mga ibang project, baka yung mga demonyo sa impyerno magpalakpakan. Yung mga budget nila sa tulay, sa kalsada, partida, hindi pa kasama. Isipin nyo, flood control pa lang yan, malulula ka na. Yung 241 billion illegal insertion sa national budget, inaprubahan niya. Yung 2025 General Appropriations Act, pirmado mo, mastermind ka. Ano logic dun? Walang saldi ko kung walang Martin Romualdez, walang Martin Romualdez kung wala ka. Wala pong mga special treatment itong mga ito. Mananatili sila sa kustodya ng NBI habang inaantay ang utos ng korte. Muli, sa 3 warrant at 16 na pangalan, 7 na ang hawak ng ating otoridad. 2 susuko na. 7 ang mananatiling at large at kasama na dyan si Saldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin. Nakakabul-habulin pa kayo. Ang kapal ng mukha mo, sumuko ka na. Pinapauwi ka na ng ate mo, sumunod ka na. Hindi na namin kaya ng 3 years pa. Yung mga nakawan kasi sa gobyerno, sobra na. Tubo pa namin sa kanila. Di bali nang magutom yung pamilya namin, mabusog lang sila. Ganun ba yun? Ang kakapal ng mukha. Kaya wag tayong manahimik, karapatan nating magsalita. Yung mga hinanakit sa dibdib natin, kailangan na nating ibuga. Karapatan namin yun, baka nakawin nyo pa. Baka nakakalimutan nyo kami yung ninakawan. Nasa amin ngayon yung karapatan. Magalit, magreklamo, manawagan. Sinisigurado ko lang kasi baliktad na ngayon yung biktima na yung kinakasuhan. Biruin mo, may alipunga ka, nakakasuhan ka pa. Lubog ka na sa baha, nanakawang ka pa. Tapos umutang sila sa World Bank, tapos wala kang napala. Wala ka na ngang napala, magbabayad ka pa. May utang ka na sa tindahan, may utang ka sa Bombay, tapos may utang ka pa sa World Bank. Di ba ang saya? Matatawa ka na lang sa inis eh. Wala na nga tayong napala sa inutang eh. Yung tax balak pang taasan eh. Yung laman ng utak nyo, puro pera na eh. Yung taong bayan, ginawa nyo ng ATM eh. Pirma kayo ng pirma ng budget, wala naman kaming napapala eh. Ang napala lang namin, alipunga eh. Biruin nyo, trilyon ang ninakaw kahit sino manggagalaiti. Ang hinihingi ng taong bayan, justice saka accountability. Kung gusto nyo ng peace, magpakita kayo ng transparency. Hindi yung nagtatakipang kayo tapos gagawin nyo pang witness yung pinaka-guilty. Yung nakawan sa gobyerno ngayon, garapala na. Kung yung kay Janet Napoles, 10 billion, ngayon, gulat na gulat yung bansa. Pero ngayon, sa tindi ng nakawan si Janet Napoles, naging amateur na. Biruin nyo yung dating big time, naging small time na. Hindi lang pala cellphone yung nag-upgrade, pati nakawan sa gobyerno, upgraded na. Bakit ba utang kayo ng utang, wala namang project? Wala namang pandemic, pero ang lalaki ng budget. Niloloko nyo yung mga tao tapos puro ghost project. Yung pangungutang sa World Bank, ginawa nyo ng racket. Isipin nyo umutang tayo sa World Bank tapos ninakaw nila. Nag-travel sila, nag-enjoy sila, umutang na, ninakaw pa, saan ka pa? Ano na pala ng taong bayan? Baha. Sino magbabayad ng inutang? Tayo pa. Sino nagpasarap? Sila. Biruin mo, magbabayad tayo ng inutang pero wala tayong napala. Kasi nga walang project, walang ginawa. Baka naman meron, Ben. Akala mo lang meron pero wala. Wala. Wala! Maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkad tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tulad ng babaeng to,
tanggol pa to. Ang kapal mo din. Kaya pala hindi matapik-tapik sa vlog niya si Martin. Oo nga pala, bakit hindi mo matapik-tapik yung magnanakaw na si Martin? Sino ba talaga jowa mo sa dalawa? Si Martin o si BBM? Alam mo, Claire, ang bababoy nyo na. Tapos yung Malacanang nakakadiri na. May ahas, may buhaya, may palaka. Konti na lang yung Manila so matatalbugan nyo na. Saka Claire, may tatanong ako sa'yo. Kamag-anak mo ba tong bangkay na to? Kasi Castro din to eh. Alay, dumilat. Gumagalaw pa pala. Kala ko model ng St. Peter eh. Ano ba to? Tsahin mo, nanay mo o lola mo? Kasi bukod sa magkamukha na kayo, magkaugali pa kayo. Alam mo Claire, maputi ka lang. Pero pag pinaputi mo to, magkamukha talaga kayo. Ito yung finished product ko, tinan mo. Hindi kita Batid ko na. Anak na drug siya. Diba? Batid mo? Oh, nagda-drugs ka, narinig mo naman, di ba? Samantalang nandiyan ang test na St. Luke sinabing hindi. Sige, pagtanggol mo, galingan mo. So muli mga ka-clear, alam niyo yan. Go girl! So alam natin to. Yung ano, Nakita natin yung... medical certificate. Anong pinagsasabi mong medical certificate? Drug test ang hinihingi. Alam mo ba yung drug test, ha? Marunong ka bang umintindi? Saka ate na yung nagsalita, ha? Ate. Ate ka ba, ha? Kung jowa ka lang, huwag kang makisali. Katuringang attorney ka, hindi mo alam to, na kapag hinayaan mo, may matinding consequence. Nanganganib yung Pilipinas sa drug addict mong amo, kaya yung mga Pilipino natitins. Kung yung driver driving under the influence, yung amo mo managing the country under the influence. Ang Republic Act No. 10586 na kinilala rin bilang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 ay isang batas na dinisenyo upang ipagbawal at parusahan ang mga taong nagmamaneho habang nasa impluwensya ng alak, mapanganib na droga at iba pang mga katulad na substansya. Napakalinaw, di ba? Pagmamaneho pa lang ng lasing yan, pinagbabawal na. How much more nasa impluwensya ka ng droga tapos nagmamanage ka ng bansa? Katuringang attorney ka, hindi mo alam yon, hindi ka na nahiya. May relasyon ba kayo? Medical certificate. Anong medical certificate? Ang tanong ko, yung sagutin mo. May relasyon ba kayo ni Bongbong? Aminin mo. Medical certificate. Medical certificate. Sige na, umamin ka na. Mag-jowa bells kayo, halatang halata. Ano tawagan nyo? Bonger? Yun ba? Bukod sa nakakadiri ang sagwa, maganda pa yung Bong Lisa. Pag pinaikli mo, Bogsa. Saka ilan ba kayong tagapagsalita ng palasyo? Ikaw, si Lacson, si Tito. Alam mo, naguguluhan na talaga kami. Sino ba talaga sa inyo? Kasi tingnan mo si Lacson, panoorin mo. Sa akin, I can only speak for myself. Mas nakaramdaman ako ng awa kay President Bongbong Marcos. At nawalan ako ng bilib kay Senador Aimee sa kanyang ginawa. Pwede niyang gawin, merong ibang forum para dyan Huwag dun sa harap ng daan-libong tao na hayagan mong sisiraan, totoo man o hindi, Hindi natin alam kung ano katotohanan. Ang alam lang natin yung mga facts. Tingnan mo to si Lacson. Naawa kay Bongbong pero sa mga taong ninakawan, hindi. Biruin mo, chairman siya ng Blue Ribbon tapos ganyan yung pilantik ng labi. Uy, chairman ka tapos pinapakita mo na meron kang pagkampi. May bago palang tagapagsinungaling yung palasyo Saka napakasagwa ng makeup mo, masyadong napaputi yata. Saka masyadong makapal. Yung makeup? Hindi, yung mukha. Nagmukha kang bulldog na bakla. Bawat yugto ng sandali, halos di ko alam. Naglalakbay ang diwa sa ligayang nakamtan. Gamot na bawal ay ayaw ko nang tigilan. Hinahanap-hanap ko at inaasam. Ate, magbabago na ako, ate. Ng pwestuhan. Pwestuhan lang, ate, kasi masikip na dun sa pwestuhan.
proyekto doon eh. O throwback tayo, throwback. Para lahat ng mga kasinungalingan niya, ma-recall. Kung paano niya pinaikot, niloloko yung mga madlang people. Ito yung zona ng bangag niyong presidente noong 2024. Niyayabang netong sinungaling na to na nakatapos daw sila ng 5,500 project sa flood control. Sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng lanina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na. At marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Sinungaling! Lahat itong project na ito, Ghost Project. Yan tayo eh. Inuna kasi yung yabang eh. Nagyabang muna bago verify eh. Sa sobrang tanga ng presidente nyo, hindi marunong mag-due diligence eh. Kala ko ba 5,500 flood control project tapos na? Tapos bigla mo sasabihin, miski isang hollow blocks wala ka makita? Ibig sabihin yung pinagyayabang mo sa zona mo, puro kasinungalingan pala. Biruin mo, sinungaling ka na, manloloko ka na, magnanakaw ka na, adik ka pa. Ang sabihin mo, 5,500 kayong naghati-hati sa insertion sa kasatong pats. Ang galing mong gumawa ng teleserye, hindi ka patamaan ng kidlats. Kung buhay lang si Kuya Germs, pinasok ka niya sa dots. Sa sobrang galing mo mag-entertain, pati si Tito Soto na pakindats. Dito na nga. School bugol. Humingi po siya. Humingi po. Doon po sa may project. Konting aral lang, konting bulak po. Nangya naman Tito, sino ba kinikindatan mo ha? Si Bryce o si Alcantara? Teka, bading ka ba? Ang kapal-kapal ng bigote mo, landi mo, susumbong kita kay Helen Gamboa. Buong bansa nagkakagulo na dahil sa adik na amo nila. 1 trilyon kinukubra. Buong bansa ay bumaha. Sina Tito Ping at Martin, si Saldi ay napaamin. Silang lahat ay kumukubra ng pera sa ating bayan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na. Lahat itong project na ito, Ghost Project. Anak ka ng po. Anak ka ng po. Nakita nyo? Sa bibig niya mismo nagmula yung 5,500 project. Tapos niyabang niya pa. After 1 year ghost project pala, tapos siya rin nag-imbestiga. Tapos yung mga kinulong, putragis mga hindi pa kilala. Kung sino-sino pinagdadampot para maging scapegoat nila. Yung mga palusot nyo, masyadong halata. Yung mga pinagkukulong nyo, kayo lang nakakakilala. Yung maniniwala lang dyan kung hindi bayad, tanga. Alam nyo nang nuknukan na bobo yung mga supporter nyo, tinatanga nyo pa. Gusto na naman tayong pasakayin sa Chubibo na sila mismo yung gumawa. Lahat ng mga pangalan na kinanta sa Senate hearing, wala dyan. Mga di marunong umarte yung mga extrang pinagkukuha nyo kung ano mang pelikula yan. Siguro mga tigi-isang maleta rin yung talent fee niyan. Tapos yung perang ginamit sa pelikula na yan, pera ng taong bayan. Siguro napakalaki din ang kinita kung sino man nag-direct niyan. Isipin nyo yung sarili niyang gobyerno pinapaimbestigahan niya. Yung magnanakaw, siya. Yung nagpapaimbestiga, siya. Yung ICI, sa kanya. Pati ombudsman, bata niya. Sometimes, you have to bend the law. Gago! Am I right, Secretary Remulla? Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Langya talaga. Saan nyo pinaglalagay yung utak nyo? Di ba mambabatas kayo? Bakit bend the law? Di ba dapat no one is above the law? Bakit kayo pa mismo ang babaluktot ng batas nyo? Ano yun, batas ko, baluktot ko? Kung ganun lang din, edi lahat ng kinulong nyo, palayain nyo. Para magrambulan tayo rito. Wala na talaga, baboy na talaga yung bansa na to. Paano mga baboy din yung mga nakaupo? Sino ba kasing bumoto
minuto? Pansinin mo yung nasa likod mo, gulat na gulat, buti hindi ka tinadyakan. Hiyang-hiya sa mga sinabi mo, putik na papapikit na lang. Alam mo yung dapat asikasuhin mo? Ang asikasuhin mo yung utol mo, si Viva Man. Tirador ng Viva Max nagpapaulan ng tip gamit pera ng bayan. Endorser ng Robas, ang lakas bumembang. Kapulang idol nyo. Teka. Bakit parang buntis si Sherry? Ben, wag mong pagbintangan si Rafi. Ang laki kasi ng tiyan, gagi. Kapulang idol nyo. Hindi talagang ang laki talaga ng tiyan eh. Kaya naman pala nagpa-Robas challenge sa FB. Eh ano ngayon kung nagbababae siya? Ang nakakahiya kung nanlalalaki kapatid ko. Kahit kailan talaga si Raulo talaga yung kuya mo. Kaya nasasapak ni Claudine to eh. Yung mga tulfo, nakakahiya na. Eto, bendalo. Kaya pati utak, bend na. Eto naman si Totoy Laklak. Naglulustay ng pera ng bayan sa Amerika. Ikaw naman, idol. Paano ka magiging tapat sa bayan kung mismong sa asawa mo, taksil ka? Tapos yung ombudsman natin, di ba dapat member ng Philippine Bar with impartiality and competence? Saka may legal or judicial 10 years experience. Eh yung ginawa niyong ombudsman mukhang takas ng bilibid na may 10 years sentence. Saka lahat ng traits ng pagiging ombudsman wala sa kanya. Iisa-isahin ko sa'yo, makinig ka. Yung una, high integrity, wala ka na. Pagsang-ayon mo pa lang sa gunggong na to, bagsak ka na. Pangalawa, independent, wala sa hilatsya ng muka. Paano ka magiging independent kung paaso-aso ka? Pangatlo, competent, lalong wala ka. Kung impotent, pwede pa. Paano ka magiging competent? Anong petsa na wala ka pang nahuhuling malaking isda? Oo nga pala. Paano nga naman niya uhulihin kung yung mismong malaking isda yung boss niya? Eto matindi, sobrang tatalino. Sa sobrang talino ng mga bata mo, alam nang nasa ibang bansa si Saldico, pinuntahan pa rin sa kondo. Yung katalinuhan nila, nakabidyo. Pilit kinakatok, pilit pinapalabas si Saldico. Para daw mag-serve ng warrant, kaso mukhang wala daw tao. Hindi lalabas si Saldi dyan kahit wasakin niyo yung pinto. Aba, sumili pa, hindi pa nakontento sa katok. Wala nga si Saldi dyan, nasa ibang bansa, nagtitiktok. Alam mo ba, mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Matanda. Mapunta naman tayo sa PCIJ. Dito pa lang sa inilabas ng PCIJ, makikita mo na kung sino ang dalawang pinakamalaking buhaya sa Kongreso. Yung dalawang distritong nakatanggap ng Lion Share o kung tawagin nila, espesyal na pondo. Ang pangalawa sa listahan, sa Leyte, unang distrito. Nasasakupan ni Martin Romualdez alias Tambaluslos, yung pinsa ng Pangulo. 14.4 billion yung allocable ng demonyo. Saka kanino mo isusumbong yan, laging kasama ni Tulfo. At yung nangunguna sa listahan, Ilocos Norte, unang distrito. Miyembro ng First Family, Sandro Marcos, anak ng Pangulo. 15.8 billion yung allocable ng Batang Demonyo. Batang-bata, bagong asa, pinakabatang miyembro ng sindikato. Eto nakakapagtaka. Mas malaki ang pondo ng distrito ni Sandro kaysa sa ibang distrito na may milyong-milyong residente. Alam nyo ba kung ilan ang populasyon ng distrito ng Ilocos Norte? 300,000 lang pare. Pero si Sandro yung pinakamalaking pondo, ibang klase. Huwag ka na magtaka, syempre anak ng presidente. Kaya kailangan mas malaki. Mula lolo hanggang tatay magnanakaw pare. Pansin nyo yung mga ninakaw? Palaki ng palaki. Kaya nga ito bata pa lang tinuturuan ng maging tirador ng Ilocos Norte. Yung political career nyo matatapos na kay Sandro. Biruin mo magnanakaw yung Pangulo. Yung pinsan yung anak ultimo lolo. Itaga nyo sa bato kahit kailan hindi na kayo mananalo. Parang Trillanes lang yan kahit tumakbo ng barangay tanod talo. Alam nyo ba yung allocables ngayon? Tinuturing na DPWH pork barrel. Kasi nga nakapaloob yan sa president budget. Kaya tingnan mo yung kongreso tahimik, hindi nila matakil. Kasi nga yung unang-unang tatamaan yung Pangulo habang yung mga tao nag-i-struggle. Kaya nga yung PCIJ binansagan tong dalawa na to, mga hari ng pork barrel. Di ba ginawa ng unconstitutional yan? Ang kapal talaga ng mga mukha nito, yung pork barrel, labag na sa konstitusyon yan. Di ba, Ale, yung mga kasakiman nyo, may hangganan din yan. Kaya kung nasa taas kayo ngayon, karumal-dumal yung lagapak niyan. Tandaan nyo yung tadhana parang Bombay pag naningil ng kasalanan. Malaki interes niyan. Sa akin ang pondong ito.
Hindi! Kay Bongbong! Mga animal, huwag na kayong mag-away. Sa atin ang pondong yan. Kasama yung bago nating member, si Sandro. Bagong trainee ko yan. Tuturuan nating maging dalubhasa yan. Eto, tatandaan nyo mga bata. Hindi na tayo bababa sa pwesto. O ano pang tinatanga nyo? Ilabas ang maleta. The Supreme Court, through the ponentia of Associate Justice Amy C. Lazaro Javier, unanimously ordered the return of PhilHealth funds previously transferred to the National Treasury in the amount of 60 billion pesos and permanently prohibited the transfer of the remaining 29.9 billion fund balance. Hoy Batman, narinig mo ba yon? Pinag-uutos na ng Supreme Court na ibalik nyo na sa PhilHealth yung pinagkukuha nyo dun. Biruin mo kinuha nila yung 60 billion. Nakuha pang mahiya, nagtira pa ng 29 billion. At kung may bala kayong kuhain yung natitirang pera ron, pinagbabawal na rin ng Supreme Court yun. Kaso yung mga beneficiary ng PhilHealth, kinakabahan, alam mo ba yon? Sabi nila sa akin, sa ilatsa pa lang daw ng pagmumukha mo, mukhang kukunin mo yun. Hindi mo pwedeng basta-basta galawin yung pondo ng PhilHealth dahil GOCC yun. Inilaan para sa mamamayan yun. Ano ba kasing nakain mo? Bakit mo kasi ginalaw yun? Uy, kinakausap ka, sagutin mo ko. Bakit mo kasi ginalaw yun? Natutulog yung pera. Ano daw? Sino daw natutulog? Ulitin mo nga uli. Natutulog yung pera. Hindi naman kayang gastusin ng PhilHealth. Ah, ganon. Kaya? Kaya sabi natin, ay gamitin muna natin to para sa mga ibang programa. Wow! Tulad ng... Katulad ng infrastructure. Gago! Walang niya ka talaga. Pagdating talaga sa pera ng bayan, putragis, hindi pwedeng mawala si Recto dyan. Narinig niyo yung dahilan? Natutulog daw kasi yung pera, kaya niya pinakailaman. Walang niya ka, kahit bangungutin pa yan, wala kang karapatang galawin yan. Hindi naman kayang gastusin ng PhilHealth. Oh my goodness! Kahit gastusin o hindi kayang gastusin, wala ka ng pakialam dun. Nakalaan yan para sa mga state insurer. Kaya hindi mo dapat pinapakialaman yun. Para sa oras ng pangangailangan ng mga kababayan natin yun. Hindi mo basta-basta pwedeng galawin yung pondo ng mga GOCC o kumpanya o korporasyon. Dahil may mga mandato silang dapat gawin para makatulong sa mga tao, tandaan mo yun. Kawawang mamamayan, lalo na yung mga lolo't lola. Yan na lang yung inaasahan nila pag nagkasakit sila. Hindi na kayo naawa, kinuha nyo pa. Tapos gagamitin daw sa infrastructure. Eh miski isang hollow blocks nga wala. Wala kaming makita. Kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. May farm to market road na idineklarang tapos. Pero walang simento. Katulad ng infrastructure. Wala kaming makita. Kahit isang hollow block, isang ng simento, walang Katulad ng infrastructure. Pero walang simento. Infrastructure. Gago! Meron ding tila hinabol buhusan ng simento kahit walang bakal. Ibang klase talaga, oh. Pinaprank mo ba kami dito? Infrastructure tapos walang semento? Mga garapal, mga manloloko. 60 billion yung kinuha nyo sa PhilHealth, di kayo makabili ng semento? Wala ng semento, wala pang bakal, talagang balasubas. Yung mukha nyo, susuko talaga yung bakal sa tigas. Kung wala palang infrastructure, yung perang kinuha nyo sa PhilHealth, saan nyo winaldas? Kung ako sa DPWH, yung mukha nyo gagawin kong bakal para yung daanan tumigas. Bakit kasi nakapwesto na naman to si Recto? Wala na to, di ba? Halos isumpa na to ng mga tao, di ba? Kung sino man naglagay dito, napakatanga. Ang daming paglalagyan, sa finance pa talaga. Ben, ES na siya. Ano, ES na? Tingnan mo, tanga talaga, pinromote pa.
umangat ng 4 to 5% ang contribution rate ng mga empleyado para sa kanilang PhilHealth. Ang titindi nyo talaga. Kakakuha nyo lang ng 60 billion tapos yung contribution tinaasan nyo. Hulog kami ng hulog tapos kukunin nyo. Nung 2024, tinaasan nyo. Ngayong 2025, kunwari ni-retain nyo. Para sa 2026, dodoblihin nyo. Hindi nga kami sigurado kung yung 60 billion na ibalik nyo. Yung unang tanong, bakit tinaasan? Ang nagtaas niyan, Kongreso, may batas yan. O, narinig mo? Tinuturo ka ng aso mo, paano ba yan? Taas kayo ng taas ng contribution, kinukuha nyo naman yung laman. Yung contribution sa PhilHealth, tinaasan. Ultimo tax, tataasan. Taas kayo ng taas, ano bang purpose niyan? Ang purpose niyan ay makatulong sa ating mga kababayan na mabawasan yung out-of-pocket expenses. Narinig niyo yung sinabi niya? Para daw makatulong, yun daw yung purpose niya. Hindi ka nakakatulong, nakakaperwisyo ka. Kung sino mang demonyong nagpasok sa'yo dyan, adik talaga. Yung unang tanong, bakit tinaasan? Ang nagtaas niyan, Kongreso, may batas yan. Huli. Si speaker na naman, magaling, magaling. Ben, hindi na siya speaker, Ben. Siya pa rin yung speaker, maniwala ka sa akin. Sa Kongreso, yung salita niya, batas pa rin. Majority sa Kongreso, mga bata niya rin. Kaya nga tahimik yung Kongreso, hindi mo napapansin. Etong si Boji D, huwag mong pansinin yan, dami lang yan. Walang kwenta yan, napag-utusan lang yan. Parang si Tito yan, papit lang din yan. Huwag kayong mag-alala, pag nag-birthday uli si Cara David, mag-wish uli yan. Birthday to you. Ano ba ang picture? Happy birthday to you. This is Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Cara. Yay! Oh, wish, wish. Wish. Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Pumanaw na sa edad na 78 si Antipolo 2nd District Representative Romeo Aco. Natukoy na sa autopsy ang sanhi ng pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Grabe ka naman, Cara. Grabe naman yung wish mo, dalawa agad yung nawala. Nag-birthday ka ng September, di ba? October, November, December. 3 buwan lang yung lumipas, dalawa na yung nawala. Alam mo, sa lahat na nagbe-birthday, sa'yo yung nakakakaba. Ang tanong, sinong susunod sa kanila? Ilan na lang ba sila? Lang yan, dami pa. Ang dami pa pala, Cara eh. Wala pa dyan yung Senado, wala pa yung Malacanang. Dapat nirekta mo na eh. Saka dapat nung nag-wish ka, pinangalanan mo na eh. Saka hindi ba pwedeng bilis-bilisan natin? Kasi baka maubos na yung kaban eh. Sabi ko sa inyo, tadhana ang maniningil sa kanila. Paano yung kaban ng bayan, garapala nilang ginagahasa? Sa history ng Pilipinas, itong gobyerno na to ang pinakasalaula. Walang ibang nakikinabang kundi sila. Ultimo si Tulfo, napapatahimik nila. Wala pa nga silang nauhuling malaking isda, yung tax tataasan pa nila. Tataasan daw nila yung tax para daw sa kalusugan natin. Ginawa pa tayong tanga. That amount, dear colleagues, is 106.95 billion. Earmarked. Where is that? Where is it? Natutulog yung pera. Hindi naman kayang gastusin ng PhilHealth. Where is it? It's floating with the flood control projects. Now, there were 2 years, wow, nakapasok sa GAA yung earmark ng PCSO and PAGCOR. So, pinasa natin. Guess what? Never na-release. That amount was 21.17 in 2024 and 21.17 in 2023. Never released, but it was in the GAA. That total amount plus the diverted funds. So 129 billion is the sin tax collection that was never, the sin tax deficit. 106.95 is the earmark for PCSO and PAGCOR for 2019 to 2025. And then the diverted funds of 60 billion, if you add that all up, it's 296.91 billion, almost.
So, 236.91 billion ang kulang, Mr. President. But with 236 billion, that will go far. That will reach the far areas of your barangays. Congressman Pipito, di ba? Sa'yo din. Congressman Abet, sa ating lahat. Ang tanong ko po, Mr. President, kailan po kaya mangyayari na may makukulong at kailan po ito? Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko. Hoy, tapos na yung Pasko, wala pang nakukulong, gunggong ka. Hintay pa naman ng hintay tong mga tanga mong supporter nung Pasko, tapos pinuyat mo lang sila. Ang sabi mo daw sa kanila, ang sabi mo, may makukulong bago magpasko, yung pala wala. Hindi ka ba nahihiya sa kanila? Nag-promise ka. Alam mo na nga ang mga sandakot na mga tanga tong mga supporter mo, niloloko mo pa. Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko. Bago magpasko ng... anong year? Uy! Buisit, nakalimutan yung year eh. Kayo naman kasing mga journalist, bakit kayo kumakausap ng adik eh? Ang dami naman pwedeng tanongin dyan, ang dami pwedeng kausapin, adik pa talaga yung kinausap nyo eh. Alam nyo naman pag adik, wala kayong makukuhang matinong sagot dyan eh. Ang linaw-linaw ng tanong sa kanya, di ba? Ang sagot niya, palagay niya, tapos alam niya. Ibig sabihin, hindi siya sure na sure siya. O hindi siya sure kung sure siya. Ang gulo, di ba? Parang sa sobrang tanga mo, hindi mo alam na tanga ka. Bago magpasko, wag niyo nang lokohin yung mga tao. Gusto mong may makulong? Subukan mong bumaba sa pwesto. Sigurado gugulong yung kaso. Walang malaking isdang makukulong hanggat kayo yung nasa pwesto. Gusto niyo ng logical? Nakita niyo yung journalist, di ba? Yung tinatanong niya, yun yung kriminal. Kung may makukulong ba daw, tinanong yung kriminal. Bago daw magpasko, sagot ng kriminal. Naapi at sinasaktan si Bongbong. Walang ya talagang buhay to. Kami pa talaga nang-aapi ah. Si Bongbong pa talaga nasaktan ah. Oy, trilyon ha, trilyon yung ninakaw sa taong bayan ha. Lahat ng Pilipino dito yung biktima. Anong inaapi yung pinagsasabi mo ha? Kalmado at mahinahon si Bongbong. Anong kalmado? Baka kargado. Saka anong mahinahon? Galaw nga ng galaw yung panganyan, anong mahinahon doon? Dapat kargado at lakas tama si Bongbong. Ganun. Hoy, yung nagtatanggol lang kay Bongbong, kung hindi bayad, batak. Yung pagnanakaw, matagal na nilang tatak. Yung kulay ng budhi nila mas maitim pa sa uwak. Kanta ka ng kanta, hindi mo ginamitan ng utak. Ben, mga nabudol din yan. Ngayon, nagbago sila. Nagbago sila? Parinig ka. Nagbago sila. May bago ng kulay. Dilawang dala, dilawang galaw ng bagong lipunan. Nagbabago na sila. Dilawan at pula. Nagtatandem na nga bagong lipunan. Ang gabi nagparty ang lahat at inabot pa ng magdamag. Madaling araw nagiinuman yung... Hoy Bongbong, malaki ang pagkakautang mo sa mga tao. Bakit wala pang nakulong na magtago sa saya nito? Sa lahat ng mga nangyayaring kawalangyaan sa gobyerno, ang may responsibilidad, Pangulo. Yung General Appropriations Act, sinalaulan ng Kongreso. Biruin nyo, sa laki ng budget, wala man lang napala yung mga tao. Yung 2026 budget, yari na. Habang may anomalya pa, may susunod na budget na naman sila. Easy money, ang kakapal ng muka. May parating na budget na naman sila, tapos wala pang nakukulong. Yun ang masama. Nasa political crisis na tayo ngayon. Sa history ng Pilipinas, ito ang most corrupt administration. Malacanang sangkot sa korupsyon. Senado sangkot sa korupsyon. Kongreso sangkot sa
korupsyon. Mga ahensya ng gobyerno sangkot sa korupsyon. Pansinin nyo sila yung magnanakaw, sila din yung mag-iimbestiga. Gagawa sila ng malaking teleserye para mapaniwala ka. Kukuha sila ng mga extra tapos ikukulong nila. Eto namang mga tanga na to, naniwala. Yung pagiging tanga, naging hobby na nila. Sa sobrang tanga nila, yung trust rating ng amo nila naging negative 3 na. Kahit negative 3 na, yung mga tanga na to, bilib na bilib. Sa trust rating daw kasi yung amo nila nag-negative. Pero sa drug test, nag-positive. Uy, Bongbong, ang kapal ng mukha mo, bumaba ka na. Buong Pilipinas sa'yo, wala nang tiwala. Biruin mo, negative 3, hindi ba kayo nahihiya? Kung presidente ng ibang bansa yan, nag-resign na. Uy, mga tanga, wala na sa kulay to. Nasa krisis na tayo. Yung biktima rito, buong Pilipino. Yung kahirapan, hindi magtatanong kung anong kulay mo. Yung baha, hindi magtatanong kung anong kulay mo. Yung bagyo, hindi magtatanong kung anong kulay mo. Basta sa 2028, BP Sara tayo. Grabe talaga, grabe talaga si BP. Nung September, positive 25 si BP. Nung November, positive 31 si BP. Yung bongbong nyo, sarap sampalin, negative 3. Kung ako sa inyo, iuwi nyo na sa Ilocos yan. Incompetent naman yan. In short, walang silbi. Ipasok nyo na lang sa barangayan. O kaya parehab nyo. Pasampal nyo yung mukha para tumuwid yung pangayan. Yung national budget noong 2023, 5.2 trillion. Noong 2024, 5.7 trillion. Noong 2025, 6.3 trillion. Partida, puro mga ghost project pa yun. Hindi nyo napansin yung budget, palaki ng palaki. Para yung manakaw nila, padami ng padami. Sa history ng Pilipinas, eto pinakamagnanakaw na presidente. Mas matindi pa to kay Pinoy, grabe. Kaya walang makakasuhan, sila yung kriminal, paano may mahuhuli? Mula 2023 hanggang 2025 national budget, binaboy nila. Kaya hindi malayong yung 2026 national budget, babuyin din nila. Kung kailang may anomalya, yung 2026 national budget, tinaasan pa nila. Tapos harap-harapan ka ng ninanakawan, I love BBM ka pa. Yung ulo pinatong sa balikat para gamitin, hindi dekorasyon, tanga. Tapos eto yung mga pondo ng top departments, nakakagulantang. 928 billion para sa education, tapos 22 classrooms lang. Tapos 881 billion sa public works, tapos puro ghost project lang. Tapos 320 billion sa public health, tapos kinukuha lang. Kaya kung I love BBM ka pa rin, magparehab ka na lang. Magandang gabi po sa inyong lahat. How are you, UP Diliman? Buhay pa ba kayo? Siyempre buhay kayo kasi hindi kayo kurakot. Mga kurakot lang ang mamamatay. 4 pa lang napapatay ko eh. 4 na ba? Gusto natin mas marami pa, Gian, di ba? Marami kasi din pinapatay yung mga kurakot eh. So, Busy pa ata si kamatayan eh. hopefully, this gives them time to repent. Oo nga eh. Naalala ko kanina, nakita ko yung itsura ng buwaya eh. Parang pakiramdam ko, nahiya yung mga buwaya sa katakawan ng mga politiko natin. Oo nga, parang nakakahiya pa sa kanila. Correct! Alam niyo po, ilang docu na po ginawa ko tungkol sa mga buwaya. Sa totoo lang yung mga buwaya, hindi po ganun katakaw. Isang tao, isang araw lang kinakain ng mga yun eh. Pero yung mga politiko natin, kakaiba. 4 na pala, Kara. Akala ko 2 pa lang eh. Para hindi malito si kamatayan, pangalanan mo na kasi. Halimbawa, 1st District ng Leyte. O kaya 1st District ng Ilocos Norte. O kaya yung magnanakaw na adik na may bibig na tabingi. Tatlong magnanakaw akong nakita. Mataba, mapayat magnanakaw. Ngunit itong isa, yung panga sumasayaw. Siya yung leader ng tatlong magnanakaw. Magnanakaw, magnanakaw. Siya yung leader ng tatlong magnanakaw. Ben, galit yata yung mga supporter nyo. Galit kayo, ha? Totoo naman magnanakaw yung amo nyo, ha? Saka adik, ha? Adik, naririnig nyo ako, ha? Adik. Para
Dumating niyo sa amo niyo, ah. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, saldi ko pati si Tamasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, saldi ko pati si Tamasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Ng buhaya, si Bongbong ang tanga, Pangulo na inutil, pera lang ang mahalaga. Tulog sa palasyo, walang alam sa galawan, habang nilulustay ka ba ng bayan. Pangalawang demonyo, kontrator naghahaman, saldi ko proyekto, multo ang tangan. Pondo'y binulsa, masay iniwan, ngumingiti pa, parang walang kasalanan. At heto na si Tamba, kapalmoks na buhaya, kasabwat sa korupsyon, hari ng salula sa kongreso, nakaupo parang hari ng pera, pero masay babangon, sisipain ang sistema. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, saldi ko pati si Tamasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising panahon ng paniningil ngayon. Tatlong magnanakaw, bayan ng dinurog, Bongbong Marcos, saldi ko pati si Tamasugo. Tatlong magnanakaw, pera'y nilalamon, masang gigising, wala nang kawalan. Wala nang kawala mga buhaya sa gobyerno, bitayin nyo